Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan ni Naing ng Bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas tanghali maging sa gabi, tayo magkakasama-sama. Dito lamang po yan sa ating himpilang programang Manibela ng Masa on the Go. Oh, wala na. Ngayon po ay August 30, 2023, Wednesday. At simba po ng Baklaran. Opo, so kanina naranasan po natin yung tila traffic, ano? So talagang kapag simba ng Baklaran, marami pong dumadayo dito po sa lugar ng Baklaran. At siyempre sila po ay may mga sasakyan. Kaya po talagang minsan hindi po maiwasan na nagkakaroon po ng traffic along Dr. E. Santos Avenue going to Baklaran. Ganun din po sa Quirino Avenue. So talagang nagkakaroon po ng traffic tuwing Miyerkules. Opo. So ito po ay nasa positive side po tayo dahil ibig sabihin yan kung nagkakaroon po ng traffic at marami pong nagsisimba sa ating mga kababayan, God is good all the time. Ano, maganda po. At siyempre po, hindi po natin makakalimutan kung August 30 po ngayon, ibig sabihin, sweldo. So, doon po sa ating mga kababayan na may trabaho, mula po doon sa mga lahat pong uri na manggagawa, no? Lalong-lalo na po yung yung araw-araw na pumapasok, Lunes hanggang Sabado, at yung pong ating mga mabibigat po ang trabaho, katulad po dyan sa mga construction, sa yung pong mga every now and then, yung mga nasa kalsada, at ganun din po sa mga factory, sa mga planta. Opo, so medyo mabibigat ang trabaho dyan. Pangalawa, yung sa mga budiga, pagkatapos siyempre sweldo, karamihan naman po dyan na minimum. Opo, pero ang problema dahil siyempre sa taas ng bilihin, sa taas ng pamasahe, karamihan po ang sinesweldo hindi po talaga sapat. Yung pong tinatawag na minimum wages, ano? Opo, so hindi po sapat yung minimum na pasahod every now and then. Kaya pagdating po ng kinsinas o kaya katapusan, malamang walang natitira. Opo, pero tanggapin po natin ang katotohanan dahil tayo po ay dapat magpasalamat dahil every now and then tayo po ay may trabaho at kahit papano nakakasurvive kaysa tulad ng iba dyan na ating mga kababayan na wala po talagang natatanggap. Opo, so nagiging malaking usapin ngayon kung ako lang po ang talagang tatanungin, dapat tutukan po talaga itong sitwasyon natin sa usapin ng mga bilihin. Opo, di ba? Mayroon naman po tayong City Consumer Welfare Office, ano? Consumer Welfare Office. Mayroon po tayong DTI, Department of Trade and Industry. O kaya mayroon po tayong mga hoarding ng bigas o hoarder ng bigas. Yung po mga sabi nga po nila, sila yung mga salarin. Sa pagtaas po ng presyo ng bigas, at ganun din po kahit anong ori ng bilihin. At naalala ko tuloy yung nakaraang December, more or less, na umabot sa mahigit 600 pesos yung pumapresyohan ng
presyohan ng sibuyas na kung saan pag doon po pala binibili sa ating mga kababayan, wala pa pong 35 pesos per kilo. Opo, so ang ating po kasing pinupunto rito, every now and then, sa napakarami na pong dumaang presidente, di ba talaga tanggapin natin panahon pa ni Cory, Ramos, Erap, Macapagal, Aquino again, pagkatapos sa Duterte at ganun din po ngayon ay Marcos pa, Marcos na uli, ay tila redundancy po ang nangyayari. Ulit-ulit lang po na nating nararanasan yung pong problema sa mga pangunahing bilihin. At ang palagi pong sinasabi rito, yung tungkol dito sa mamanipula ng mga ating mga agricultural products na yan, galing po sa labas o galing dito sa lokal na produkto, alam po pala nila, pero hanggang ngayon walang solusyon. Opo, so maganda, alam nila na ganito ganire ang problema, pero sa dami ng dumaan na presidente na every term naman ay may 6 na taon yan, di ba? Paulit-ulit. Pagdating po ng halalan, di ba sa local, presidential, palaging natatalakay ang issue na yan, di ba? Kaya po nung sa pangangampanya, tayo po ay nabuhayan nga dahil ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang pilit niyang inuulit niyang sinasabi na kayang pababain ang presyo ng bigas sa halaga ng 20 pesos. Opo, so nung isang araw may nakita po ako nag-post doon po sa ating social media naman. Sinasabi niya na akala daw pala yung 20 pesos ay 1 kilo ng bigas. Yung po pala ay malapit ng 1 piraso po pala ng pansit canton. Yung tawag noon, yung yung nabibili na repak na lang, so hindi po magandang bero yan actually. Opo, ngayon, ang amin lamang dito, tayo naman po ay natutuwa actually doon sa ginawa ng ating presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi po siya nagtalaga na sekretaryo ng agrikultura at ito po ay direkta niya pong hinahawakan hanggang ngayon. So, siyempre, tayo po ay naniniwala sa kanyang kakayanan. Dahil siyempre, presidente ka na, sekretaryo ka pa, saan ka pa? Di ba? So, kung ano man pa ang problema dyan, madali sanang gawin. Iyon ang target point naman. Iyon naman ang sinabi ng ating Pangulo na kaya ayaw niya munang pahawakan yan sa iba dahil gusto niya na maging mabilis ang aksyon para ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga magsasaka, magawang paraan na maging mabilis ang kanilang cultivation, maging maganda po ang kanilang ani, para po ang ating mga kababayan ay makabili ng murang bilihin, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Opo, pero sa hindi po natin inaasahan, hindi po natin inaasahan, umupo naman ang ating presidente naman noong 2022 July 1. Tama po ba? Di ba? So, 1 taon kalahati na, mahigit ng 1 taon dahil August, di ba? September. So, mahigit na po na 1 taon. Yung pong inaasahan na 20 pesos na presyo ng bigas, mula 45, ngayon 50 na or 50 o going to 60 na. So hindi na po ito magandang palatandaan. Hindi na po sana ito magandang palatandaan na sana naman maging klarado po ito sa atin, lalong-lalo na po doon sa usapin ng tulong na galing po sa national, down to local, down to barangay level, doon po sa ating mga magsasaka. Ano na po bang pinaka-development doon? Dahil pinagmamalaki nitong promotor o proponente
ng tinatawag na rice tarification law naman, na sabi na may 10 billion pesos na inilaan para doon sa mga ating mga local farmers naman, ang tanong, ano na po ba nangyari? Total, ikaw ang may gawa ng batas na to, Senator Villar, sana alamin nyo ang katotohanan kung ano po nangyayari doon po sa baba, doon po mismo sa ating mga magtatanim, kung ano man ang kanilang tinatanim. Opo, at saka yung siyempre, gusto po natin ipaalam na nangyari po dito sa usapin ng rice tarification law na to, yung tungkol po doon sa usapin ng pagbibinta ng bigas ng National Food Authority, yung pong tinatawag na NFA rice, na dati-rati mayroon pong sa palengke, kahit kalahating araw yan, 1 pwesto o 2 pwesto sa isang palengke. Opo, pero dahil po doon sa usapin nga nung rice tarification law na yan, na alam ko po ang may akda niyan ay ito pong si Senador Cynthia Villar, ay nawala na po sa palengke. Opo, so hindi po ito maganda. Dahil po doon sa batas, itinali po yung function, duties, and responsibilities po ng ating national agency naman, o katulad po ng NFA na yan. Hindi na po sila pwede magbinta dahil bawal. Bawal daw. Opo, kaya ang ating mga kababayan, katulad po dyan sa isang palengke, na yung pong binibinta na pinakamurang bigas ay 37 pesos per kilo, so pinipilahan po ito ng husto kahit durog-durog. Opo, kasi no choice po sila, no choice, na iyon lang talaga ang nandoon. Opo, kaya at saka problema dito, dati-rati, nang wala pang rice tarification law na yan, ang yung pong pinakaano ng bigas, yung anong tawag diyan, tag, nakalagay po doon karamihan imported rice. Dahil medyo mahal ang imported rice noon eh. Opo, ngayon, dahil po sa tarification law na yan, ang ginawa po nila, lahat po local rice. Opo, dahil ang gusto nilang palabasin, yung bigas natin ay mga local production yan, so dapat medyo mataas. Opo, pero ang totoo niyan, ito po ay talagang imported galing po sa ibang bansa. Yun naman po talaga ang nangyari uli diyan po sa mga bigas na yan. Opo, di ba, noong isang araw, nakita nyo naman kung gaano karami po ang bigas na kasalukuyan nakatingga lang dyan sa mga budiga, dyan po sa lugar ng Bulacan, o maliban sa Bulacan, siyempre mayroon pa dyan. At ang maganda po rito, yung Bureau of Custom naman, sinasabi nila na tuloy-tuloy nilang hahagilapin, susuyurin, o kaya tuloy-tuloy nilang hahanapin, o yung pong mga malalaking budiga na talagang gusto nilang iporsige na dapat yung po ay masugpo, na dapat naman. Pero ang tanong, kailan? Kailan po masusugpo yan, di ba? Paulit-ulit lagi tayo. Paulit-ulit lang ang nangyayari dyan. At batay po rito sa ating nakuhang na balita, yung sinasabi na read sa mga budiga versus sa rice smugglers, hoarders, ituloy. Alangan niya na, ihinto nyo yan. Di ba? Alangan naman sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hinto nyo yan. Siyempre, ituloy po yan. Pero ang tanong, yung outcome. Yung po ang hinahanap natin, yung outcome, na kung ang bigas po ba ay maibaba uli doon sa tamang presyo lamang. Hindi po yung pataas ng pataas. Mabuti pa nakikipagsabayan kayo sa produktong petrolyo. Paulit-ulit. Di ba? So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:26 ng gabi. Opo, so ngayon naman po ay Miyerkules. Ngayon po ay August 30, 2023. Pangatlong araw na
doon po sa pagpapile ng Certificate of Candidacy nung ating mga nagnanais na maglingkod sa barangay, na nagnanais na talagang magkaroon ng tunay na serbisyo sa barangay, at yung iba naman ay nais tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo, tuloy-tuloy ang kanilang kita sa barangay. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, pasensya na kayo at hindi ko po kayo nabati, pero wag po kayo mag-alala, maya-maya babatiin ko po kayo. Mr. Chairman Patalastas Place, ito pong ating ipapalabas, bahagi po ito ng kaganapan dyan po kahapon sa Ayala Malls, doon po sa programa ng City Tourism Office na may pinamagatang Bestida. Congratulations. Muli po palakpakan po natin ang ating huling fashion designer na tinampok ngayong araw na ito. Ating mga mahuhusay na mga talento na likas at tubog Paranaque po. Ipinagmamalaki natin silang lahat, silang pito. Ngayon naman po magbibigay pa tayo ng isang parangal at sertipiko ng pagkilala sa grupong ito na naging bahagi na ng taon-taong pagdiriwang.
Ang inyo pong napanood, yun po ay ang kulturang Pilipino na isinagawa dyan po sa lugar ng Ayala Malls sa Isiana City. At ito po ay isinagawa po ng City Tourism Office of the City of Parañaque na pinangunahan po ng ating officer in charge na ito pong si Mr. Melquiades Mil Alipuon at kasama po ang Public Information Office of the City of Parañaque. Palakpakan po natin. Ayan, ito na po, ibabalita na po natin. Mula po ang ating pong balita mula sa City Information Office, Parañaque City. Buwan ng Wikang Pambansa, ginunita ng Parañaque LGU. Matagumpay na dinaos nitong Martes ang programang Bistida sa Ayala, Manila Bay sa Barangay Tambo, Parañaque City. Ang naturang programa ay bahagi ng aktibong pakikilahok ng lokal na pamalaan ng lungsod sa pamuno ni Mayor Eric Olivares para sa pagunita ng buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto taong kasalukuyan na may timang wika ng kapayapaan, seguridad at eksklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ayon sa punong lungsod, itinampok sa programa ang mayamang kultura at tradisyon ng lungsod ng Parañaque at ng bansa. Ito ay naipakita sa pamamagitan ng pagtugtog ng Parañaque City Band at pagsayaw ng folk dances na handog ng kulturang kayumangge na binubuo ng mga mag-aaral sa Parañaque National High School, Maine. Bukod dito, ginanap din ang mga isang passion show kung saan ibinida ang mga mahusay na obra mula sa mga kilalang personalidad sa industriya ng panahian. Kabilang sa mga fashion designers na nakiisa sa parada ng mga naggagandahang bestida, sina Astrari Alonto, Mary Ana Casanuba, Tipi Artaydi, Andrel David, Christina Dandan, Erica Galubagid, at ito pong GM Tindila naman. Ang kanilang lika ay ipinarada ng mga kandidata ng Ginoo at Binibining Parañaque 2023. Sa talumpati, pinaabot ni Mayor Eric ang kanyang ipinahayag na mainit na pagbate sa mga designers na lumahok sa pagdiriwang ng pamalaang lungsod ng buwan ng Wikang Pambansa. Anya, isa ito sa hakbang ng pamalaang lungsod sa pagsulong ng mayamang kultura ng lungsod at ng bansa sa gitna ng modernisasyon. Kanya hinimok ang lahat na dumalo na ipagmalaki ang sarili nating wika at mga natatanging tradisyon. Pinangunahan din ni Mayor Eric ang pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala at bulaklak sa mga fashion designers, kulturang kayumanggi at sa pamunuan ng Ayala Malls, Manila Bay. Kasama sa naturang seremonya si City Tourism Office and Public Information Office Chief Mr. Melquiades Alipuon na siyang nangasiwa ng programang Bistida. Dumalo rin sa programang ito ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Parañaque at ang mga nanalong kandidata ng Gandang Mamita 2023. Naroon din sina Miss Universe Philippines 2023 Arlene Chris Damot at Mrs. Universe West Pacific Asia 2023 Bitsay Di Diyos at Miss Queen of the World Philippines candidates Tuni Ros Piñero. Opo, maganda, no? Opo, yun po ay ginanap kahapon dyan po sa Ayala Malls, Parañaque City.
At yung pong binasa po natin ay galing po sa City Information Office ng lungsod. At ito pa po, ito na, mahalagang anunsyo para sa susunod na bigayan ng cash allowance no ATM Union Bank. Ayan, so wala po munang ATM. Ito po, allowance po ito ha. Allowance po ito doon sa mga mag-aaral. Napakarami pong mag-aaral ang tatanggap ng cash allowance. Ang mga elementary at high school na mayroong Union Bank ATM ay maililipat na sa no ATM cash distribution. Pakitandaan nyo po, cash distribution, hindi na po yung Union Bank, Union ATM kasi ang reason po rito, dapat daw yung po mga transaksyon ng lokal, ng pamalaang o gobyerno, lokal man o nasyonal, dapat ang transaksyon po ay dapat gamitin po itong Land Bank of the Philippines. Ito pong bangko ng gobyerno. Ang susunod na distribution ng cash ay mula January hanggang June. Ibig sabihin po nila, lahat ng cash allowance from January to June, by 2020 to 2023 ay inyo nang matatanggap. Aba, palakpakan po natin. Matatanggap na. Opo, yung pong mga estudyante at saka mga nanay, nakahanda na po ang allowance ng mga bata, ipapost na lang sa namin ang schedule kapag ito ay na-finalize na. Ihanda na ang mga kaukulang requirements at makipag-ugnayan sa inyong mga guro at eskwelahan ukol dito. So, ang distribution po ito po ay marireceive nyo na po ng actual, hindi na po dadaan sa ATM. Ang balita pa rin po ito ay galing pa rin po sa City Information Office of the City of Parañaque, and of course, ito po ay galing din po sa Local School Board of Parañaque. Ito po ang tinatawag na Local School Board. Palakpakan po natin. So, inuulit po natin, malinaw, ng allowances ng mga bata mula po January to June ay matatanggap na ng mga estudyante. At siyempre ito po ay January, February, March, April, May, June ay 500 per month. So, ibig sabihin, isang mag-aaral ay tatanggap po ng 3,000 pesos. Opo, so 3,000 pesos po ito. Ito pong estudyante sa elementary at high school. So malaking bagay po ito, ha? Malaking bagay po ito. Palakpakan po uli natin. Kung ang isa pong nanay o isang magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak, may dalawa sa elementarya, may dalawa sa high school, so ang matatanggap po lahat-lahat ng isang pamilya ay 12,000 pesos. Kasi isang estudyante, 500 per month, kung 6 months ang ibibigay, in short, 3,000. 3,000 times 4, magiging 12,000 po yun. So, kung ito po ay babudgetin na sabihin natin na budgetin natin maigi, so maganda-ganda na po ang outcome nito. Palakpakan po natin ang lungsod ng Parañaque. Opo, so maganda ha, maganda po. At ito pa, balita pa rin po ito ha, bagong-bago pa rin po itong balita, ano? Opo, so ito po ay galing pa rin po sa City Information Office of the City of Parañaque. OSPAR 2, nakatanggap ng license to operate para sa karagdagang medical services. Opo, so talaga naman medical services. Opo, doon po pala sa hindi totally nakakaalam, o hindi po totally alam yung proseso sa pagbibigay po ng mga lisensya sa mga proseso sa operasyon ng isang hospital, ay hindi po pala ito madali. Opo, so kasi minsan ang ating mga nanay, ang ating mga tatay, kapag may isang hospital, siyempre hindi nga po alam. Pagkakaalam po nila, basta na lang hospital. Kapag hospital,
kahit anong uri ng karamdaman ay kaya pong tanggapin o kaya pwedeng gamutin. Hindi po pala iyan, hindi po pala ganun, ha? Okay, so babasahin na po natin ang ating balita. Inuulit po natin, ito po ay galing sa City Information Office of Parañaque City. Osparto, nakatanggap ng license to operate para sa karagdagang medical services. Patuloy ang paghahatid ang kalidad ng healthcare service ng lokal na pamahalaan ng Parañaque matapos makatanggap ng license to operate ang Ospital ng Parañaque 2 para sa karagdagan medical services. Ito ang anunsyo ni Mayor Eric Olivares kahapon Agosto 29, taong kasalukuyan. Ayon sa punong lungsod, kabilang sa medical service na binigyan ng LTO ng Department of Health ay ang intensive care unit at neonatal intensive care unit, dialysis clinic na may 9 na istasyon at tertiary level clinical laboratory. Palakpakan po natin, palakpakan po natin. Opo, ito pong nakalagay po ditong LTO is license to operate po ito, ha. Opo, so ulitin po natin, ayon sa punong lungsod, kabilang sa medical services na binigyan ng license to operate ng Department of Health ay ang intensive care unit at neonatal intensive care unit, dialysis clinic ng may 9 na istasyon at tertiary level clinical laboratory. So maganda po ito, maganda. Inihayag naman ni Mayor Eric ang kanyang mainit na pagbati sa pamunuan ng Osparto sa ilalim ng pamumuno ni Hospital Director Dr. Patrick Ismail Cruz II. So palakpakan po natin. Dagdag pa niya ang pagkamit ng isa ng license to operate para sa karagdagang medical services ay itinuturing na tagumpay ng naturang ospital at ng lungsod. Anya ito ay tanda sa mga lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque ay patuloy na gumagawa ng hakbang upang maghatid ng serbisyong medical sa mga residente ng lungsod, na lalo na sa mga kabilang sa vulnerable sektor. Inihayag din Mayor Eric na ang pamalaang lungsod ay patuloy na sumusuporta sa Osparto, gayon din sa Ospar 1 sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Jefferson Pagsisihan. Matatanda na ang Osparto ay binigyan ng license to operate ng Department of Health noong Disyembre 2022 bilang unang level General Hospital. Ang naturang ospital ay formal na binuksan sa publiko at pinasayaan noong ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan. Opo, yung pong mga balita po natin ay galing po sa City Government of Parañaque, sa City Information. Opo, so yun po ang mga pangunahing kaganapan na kung saan napakaganda naman po ang naging pong outcome. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Siyempre, bago pa tayo magpatuloy, regards po natin itong si Sir Gio Ador. At ganoon din po itong si Edgar de la Torre dyan po sa Barangay Moonwalk na sinasabi na sa kasalukuyan po ay siya ay naka-duty dyan po sa Barangay Moonwalk, Parañaque City. So regards po natin, siyempre, ang pamunuan po ng Barangay Moonwalk sa panguna po ng butihing punong barangay na ito pong si Roberto Obit Alano. At ganoon din po, siyempre, regards na rin po natin ito pong mga nasa online na ito pong si Idol Sana Illustre dyan po sa Cavite, maging ito pong si Rectang po na News Online, maging ito pong si Miss Elsa Obispo dyan po sa GMA Cavite. At ganoon din po, siyempre, yung pong ating mga kasama dyan po sa Batangas, dyan po sa Quezon, maging dito po sa Lawigan ng Rizal, dyan po sa North Fairview, sa panguna po ng Direkta, and of course, dyan po sa lugar ng Bulacan, maging dito po sa lugar ng Pampanga, at dito po sa siyudad ng Baguio. At nabanggit po natin yung pong siyudad ng Baguio, sa kasalukuyan po, hindi naman po kasi pwede na po natin itong banggitin. Opo, kasi marami pong nagpo sa social media na sila po ay nasa Baguio.
Opo, kasi sa kasalukuyan po ay under deliberation and approval. Yung pong tinatawag na Annual Investment Plan of the City of Parañaque. Opo, siyempre ito po ay tatalakayin mula po sa Mayor's Office down to barangay level. Kaya po yun ating mga punong barangay. At siyempre yung po mga department heads, even the mayor, ay sa kasalukuyan ay nandiyan po sa siyudad ng Baguio. Palakpakan po natin yan. At sana, yung pong acting kaibigan, ito pong the President of PUBA, Philippine Online Broadcaster Association, or PUBA, sa kasalukuyan po ay siya po ay nandiyan dyan sa, sa siyudad ng Baguio. Manoy Errol Consulta da kami. Kung okay lang po sa inyo, paki-ispatan po ang ating mga kasama dyan po sa nabanggit na syudad. Nandiyan dyan po sila at talagang makakakuha po kayo ng mga sariwang balita dyan po sa syudad ng Baguio. Opo, kasi may mga reporter po ang Philippine Online Broadcaster Association or PUBA dyan po sa lugar ng Baguio. Okay. Opo, so tayo naman po pala nakikiramay po tayo sa pagpanaw na ito pong ito pong idol po natin na si Sir Mike Enriquez na pumanaw na. So batid po natin na matagal, kahapon pa po natin ito alam, batid po natin na talagang sabi nga po is God is good, na siya naman po ay pumanaw sa edad na 72 or 71. So nakikiramay po ang Parañaque Net Radio Worldwide at ang Manibela ng Masa on the go. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:53 ng gabi. Aba, malapit na naman So, dadako na po tayo sa mga balita. Yung sinasabi na 2 kakandidato sa barangay election, Tudas. Kita nyo na yan. Ito po yung sinasabi ko na bakit kailangan pang kumitil ng buhay doon po sa mga kandidato o kaya sa mga politiko. Dahil wala naman pong ibang ninaisa na yung mga yan ay gusto nilang magserbisyo sa bayan o kaya sa barangay. Pagkatapos, ito pa ang maano natin 2 kakandidato sa barangay eleksyon, tinudas. Di ba? So, kaya, mula po nung Lunes, Martes, Miyerkules, 3 araw na nagpa-file ng kanilang tinatawag na Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ako po ay nananawagan na doon po sa mga kandidato mula po doon sa sangguniang kabataan kagawad hanggang po sa SK chairman at ganoon din po doon sa barangay kagawad hanggang po doon sa barangay chairman, sana kayo po ay maging huwaran sa inyong barangay na kapag kayo po ay mainitin ang inyong ulo, kayo po ay abusado ng bubugbog ng aaway, wag na po kayong tumakbo bilang lingkod bayan. Dahil ako po'y naniniwala na kapag kayo po ay abusado sa kasalukuyan na hindi pa po kayo nakaupo o kaya nakaupo na kayo, dapat na po kayong hindi boto ng taong bayan. Opo, kasi halimbawa na lamang, ang isang barangay may 10,000 mamamayan. Diba? At kapag kayo na po ay nakaupo, lalong-lalo na po kung kayo ay kapitan, sari-saring problema ng barangay, kayo ang unang pupuntahan. Halimbawa, nagkaroon ng away, di ba? Papunta po yan sa kapitan. Hindi nyo po pwedeng ituro yan kay kagawad dahil ang posisyon po ng kagawad ay tagagawa ng batas.
Samantalang ang kapitan po ay kayo po yung tinatawag na person in authority diyan po sa inyong barangay. Na supposed to be, talagang obligasyon ninyo na maglingkod po kayo sa bayan kapag kayo na po ay nahalal. May ano po kayo, wala po kayong tinatawag na exemption dyan Dahil kahit madaling araw, kapag ikaw ay kinatok, sasabihin mo, hindi pwede, natutulog ako. Oo, di ba? Lalo na kung sakuna, may sunog, may baha, may bagyo. Hindi pwedeng may kumakatok na sa'yo, pinapaalam sa'yo na ganito ang sitwasyon, papatayin mo ang cellphone. Hindi pwede po yan. Opo, pwede niyong patayin siguro ang cellphone ninyo kung yung kumpare nyo o kaya yung kumare nyo na gusto pong makipagkwentuhan sa iyo na madaling araw o kaya bago kayo matulog, pwede nyo patayan ng cellphone. Opo, pero kapag emergency, lalong-lalo na pag may sakuna, pag nakapatay ang cellphone nyo, abuso yan. Oo, di ba? Lalong-lalo na po kung kayo po ay nananakit. Lalong-lalo na po kung kayo ay nanununtok. Lalong-lalo na po kayo kung kayo po ay nanunutok ng barel, katulad dito sa isang kalbo. Oo, di ba? So, hindi na po kayo dapat siguro magkandidato. Dahil kayo po ay may tuturing natin na hindi po kayo karapat-dapat na maging lingkod bayan. Opo, kaya katulad nito na dalawang kandidato sa barangay eleksyon tinudas. So, sana yung pong pinaghihinalaan ito, sana wag nyo na pong iboto. Ganon din po ito, sinasabi na dating pulis sa gantuting kinasuhan na. Ito po si Kalbo. Kalbo naman talaga. Oh, hindi naman natin pwedeng sabihin hindi. Oo, di ba? Opo, kasi ang kwento nito, sabi, na pag-ayos na doon po sa barangay o kaya doon sa pulis, at ang problema nga po, yung kawawang siklista ay tila siya pa po ang nagbayad na halagang 500. Nakutungan in short. Opo, kasi siya na nga po ang nag-violate, siya na nga po ang nanotok, siya pa ang nagkapera. Talagang kabaro talaga. Di ba? Still talagang pero iilan lang naman 'yan. Hindi po lahat ng pulis na ganun ang gawain kasi marami po kong nakilalang pulis, lahat naman po sila may baril. Kasi kapag walang baril, hindi po yung pulis-pulisan talaga. Lahat po sila, ibig sabihin, marami po ko nakilala na pulis na mababait, hindi po abusado, kapag kausap mo, very nakikinig, hindi po yung naninigaw. Marami po ako niyan nakilala, karamihan po taga Parañaque. Iyon po ang totoo niyan, palakpakan po natin. Opo, ang mga kilala kong pulis dito po sa Parañaque, actually, matagal-tagal na po ako rito. Halos wala naman po akong nakita talagang abusado. Karamihan po sa kanila mababait. Opo, lalong-lalo na pag ini-interview ko. Palakpakan po natin. Opo, at ang mahirap po rito, nagre-reklamo po itong nasangkot na to sa gun toting. Dahil bakit pa raw po in-upload yung video samantalang ng isang netizen samantalang naayos na. Ibig sabihin, kung hindi po ito na i-upload ng isang private individual, ay tapos na ang boto-boto. Pwede na siya uling gumawa ng ganon. So, ang tanong nga po rito, bakit sinisisi pa yung nag-upload ng video dahil nga po sa kanyang ginawa. So kung hindi na po ito na i-upload, inuulit natin, nakakutong na siya,
ligtas pa siya doon sa ginawa niyang kabulastugan. Ligtas na po doon sa kanyang pag-violate bilang motorista. Ligtas na rin po siya doon sa pagbunot at pagkasa ng baril. So, yun po ang gusto niyang palabasin. Ibig sabihin, sarap buhay sana. Opo, pero dahil doon po sa responsabling pag-upload ng isang private netizen, ay tila hindi ka naligtas. Hindi ka naligtas, Mr. Tuting. Mr. Gantuting. Alam naman namin na batay sa investigasyon, batay sa report, na kayo po ay isang dating alagad ng batas. At but the problem is, tila mayroon po kayong previous na mga kaso, kaya po kayo ay tila maagang nagretiro bilang men in uniform. Opo, so babasahin po natin Kinumpirma ni Philippine National Police sa PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na sinampahan ng Quezon City Police District QCPD sa iskandal ang retiradong pulis sangkot sa gantuting sa isang siklista. Kasabay nito nagpahayag ng suporta ang PNP sa siklista na sinaksihan at kinasuhan ng nasinaktan at kinasahan ng baril ng nakalitang nitong dating Police Quezon City. Opo, so ito po yung resulta noong pag-upload ng isang responsabling mamamayan para malaman po ang katotohanan. Opo, so palakpakan po natin yung ginawa. Opo, kaya yung pong sitwasyon po dyan, sa usapin po ng kalsada, batid po natin na ganun talaga, marami ang nangyayaring ganun, at pagkatapos nasasabayan pa ng sobrang traffic, so hindi po maiwasan na nagkakaroon ng ganun. Kaya lang, hindi po kayo exempted sa batas kapag kayo po ay nakasuhan at gumawa ng katulad nitong kabalbalang. Kapalpakan yan di ba? So, okay, so tuloy-tuloy na po tayo. At ito pong sinasabing, na red sa mga bodega versus rice smugglers. Tuloy-tuloy, so wag na po natin basahin. Very panis po ito kasi noon pa yan naririnig na po natin Ayan, ito pong tinatawag na shared bike lane, ibinasura na ng Metro Manila Development Authority. Opo, so ibig sabihin, hindi po tanggap ng MMDA na yung pong para sa siklista ay sabihin po natin na sila po ay pwede nang dumaan yung pong motorsiklo at gano'n din po yung bisikleta. In short, hindi dapat pagsamahin. Opo, pero nga ang sitwasyon natin dyan po sa EDSA, nakikita naman po natin every now and then, nang ako nga po ay pumunta ng Quezon City at talagang sobra po ang traffic. Pagkatapos, yung pong bicyclein, walang laman. Opo, nasaan ang hustisya kung sakasakaling magsisiksikan? Yung pong mga private and public vehicles, diyan po sa lugar sa kabaan ng EDSA, kung yung pong kalahating lane naman ay wala pong laman. Opo, so, sayang kung tutusin kung may bike lane nga, pero hindi naman po sapat ang mga dumadaan dyan, lalong-lalo na po between the 10 a.m. to 4 p.m. Sino naman magbisikleta dyan ng malayuan? Halimbawa, from Baclaran going to Quezon City. Wala naman siguro magbibisikleta na ganyang tirik ang araw. So, siguro, kung ako lang po ang tatanungin, kung hindi naman po masama, pag-aralan din po siguro ng Metro Manila Development Authority kung sakasakali lang na hindi talaga pwede yung shared bike lane, dapat siguro pag-aralan din po yung kanilang oras para sabihin po natin na hindi masayang yung bakanting daanan diyan sa EDSA dahil sa hindi naman talaga karamihan o hindi sabihin natin na hindi naman talaga totally marami ang sumasakay nagbibisikleta, sayang naman po siguro ng kalsada kung ito po ay hindi magamit ng sapat
dahil sa usapin ng bike lane. So yun po ang aking dyan ha. Yun po ang ating masasabi at hangad po natin na sana sa atin naman mga kababayan ay talagang sabi nga, nung pa kasi natin narinig niyan, kapag magkaroon ng MRT, mawawala na, mababawasan na ang traffic sa EDSA. Paano nabawasan? Tingnan nyo nga. So in short, tila yung pong mga style na yan ay hindi na po talaga sapat na pamamaraan dahil sabi ko nga, tingnan nyo po ang mga building dito. Sasabihin po ng mga lokal na pamahalaan, wala nang building dito, wala nang lupa na pwedeng pagtayuan para sa mamahihirap. Pero kapag kayo po ay pumunta dito sa Metro Manila, tumingin po kayo kung ilang building ang pinagagawa sa bawat syudad. Napakarami pong building na ongoing po ang kanilang trabaho at ito po ay mga matataas na palapag, di ba? Mataas na palapag. Kaya lang, yung po ay pribado at yung pong titira dyan ay hindi po nasa laylayan ng lipunan. Bagkos, sila po ay pwedeng bumili ng kotse na ilan, 2 o 3 o sabihin po natin, sila po yung mga may pera. Sumalinaw na lumalabas na may lupa na pwedeng tirikan ng malaking building na ilang palapag kapag may pera. Kapag wala pang pera, kapag proyekto ng gobyerno, wala ng lupa. Di ba? So sana binanggit po natin ito kasi paulit-ulit tayo. Palagi natin sinasabi na kapag may mga national projects ang gobyerno, ang palagi pong natatamaan, yung pong mga nasa laylayan ng lipunan at tinatapon doon po sa mas mahirap na lugar, dito po sa karatig probinsya ng Metro Manila. So, hindi na po tayo hindi na kung saan gas-gas na po yan. Gas-gas. Kaya dumarami yung pong naglalakad sa kalsada at marami po yung tumitira sa mga ilalim ng tulay o kaya doon sa tabi-tabi dahil yung kanilang dinala doon po sa mas mahirap na lugar, bumabalik po rito sa Metro Manila. So kaya po sila nagiging palaboy dahil hindi naman po nila kayang mangupahan dito sa Metro Manila, lalong-lalo na po hindi na rin po sila nagkakaroon ng magandang tamang trabaho dahil nga po sa kanilang sitwasyon na malayo na po ang kanilang bahay at mahirap din po malayo din po ang kanilang hanap buhay. So yun po ay nabanggit po natin dahil nga po doon sa usapin ng pabahay, sa usapin ng traffic, may tinatawag po talagang domino effect yan dahil paano mo kukontrolin mga sasakyan kung tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga condominium na magaganda at talagang sabihin po natin, napakarami. Siyempre yung mga titira dyan, alangan naman na sila po ay maglalakad lang, hindi sila bibili ng bahay, ng mga sasakyan. Kaya nangyayari, so parami talaga ng parami ang mga sasakyan dito po sa Metro Manila. Yun naman po talaga ang cycle. Di ba? Ang cycle, ganun talaga gagawa ng kalsada, di ba? May skyway na, may underpass pa. Hintayin po natin yung subway kung ano mangyari. Hintayin po natin yung subway kung ano po ang magiging epekto nito, lalong-lalo na po kapag tag-ulan. Dahil nga po sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila, batid po natin na marami pong kalsada na pag bumaha, pag umulan, baha na. Paano yung subway? Paano pa? Tama naman. Marami po nagsasabi na hindi naman po itataya dyan ng mga multi-billionaires, yung mga businessman, kung batid po nila na hindi po ito kaya. Batid po natin kaya, pero yung perwisyo, yun ang sinasabi ko. Yung perwisyo ng ng subway na yan, dahil mula po doon sa lugar ng Valenzuela going to south, dito po sa lugar ng Pasay, o kung sakaling abutin pang Paranaque, sisipin nyo hukayin yung pong ilalim ng lupa para duman po yung subway dito po sa kalunsuran.
Opo, di ba? So tayo naman po ay ulit po natin sinasabi, wala kang pakidoon, ninyo, basta yun ang atin lamang doon, sinasabi natin ang damdaang nasa puso't damdamin natin na di ba? Puro sabuhay ang talagang samantalang yung tinatawag na train, yung papunta ng north, papunta ng south, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa matino. Kung yung ba muna ang inuna ninyo, siguro sarap buhay nung papunta ng Metro Manila, sarap buhay nung galing norte at saka south, hindi na po sila magdadala ng sasakyan, bagko sila po ay aasa na lang po sana doon sa train, na kung saan napakarami po ang laman. Pero, bahala na nga kayo dyan, basta sinabi natin na sana po ang Metro Manila, sana po i-extend nyo na po doon sa karatig lalawigan, katulad po ng Cavite, katulad po ng lugar ng Bulacan, Batangas, Quezon. Hindi po yung nagsisiksikan po dito sa kalunsuran, pagkatapos pa ulit-ulit din po ang problema, di ba? Ayan, so talagang napapahataw po tayo sa usapin ng so nabanggit po natin, ito po ay nagsimula lamang doon sa usapin ng sa usapin po ng traffic. Napunta po tayo doon sa usapin ng mga itinatayong mga malalaking building, yung mga condominium, hanggang po sa napunta tayo sa usapin ng relocation. So halo-halo po tayong kalamay, pero ito po ay may magkakarugtong po talaga ang nangyayari dito po sa Metro Manila. Okay, dun po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:12 ng gabi. Mr. Chairman Patalastas, please, Senro. To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo yan dito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa Pangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023.
Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Patalastas po natin, galing po ito sa CENRO, sa, siyempre, itang officer in charge po nila, ito pong si Sir Mark Allen Besa naman. Opo, so dadako na po tayo sa ating kumustahan at i-update lang po natin. Kanina, yung pong mga nag-file ng tinatawag na Certificate of Candidacy, ay kanina pong umaga, nakita po natin, ito pong grupo ni Big Boy Bilyones ng Barangay San Valley, at ganun din po, nakita natin, ito pong si Kagawad Bidol ng Barangay Tambo, nag-file din po ng Certificate of Candidacy. Ganon din po itong si Kagawad Elmer Agnas ng Barangay Baclaran, nag-file din po ng kanilang Certificate of Candidacy bilang punong barangay, kasama po ang kanyang mga kagawad at saka mga SK chairman and kagawad din. At ganon din po, nakita rin po natin yung kampo nila Tito Rene Aquino, na si Tito Rene Aquino ay tumatakbo po bilang kagawad at ang kanya pong kapitan ay ito pong si dating Consyal Miles Antipuesto. At siyempre nakita rin po natin yung grupo po ni ng Team Isplana sa panguna po ni dating Consyal Juban Isplana ay nag-file na rin po ng kanilang Certificate of Candidacy para po sa dating na barangay at SK eleksyon. At yung iba naman po ay tila nag-file din po ng kanilang Certificate of Candidacy pero sila po ay walang grupo o in short sila po ay independiente. Opo. So palakpakan po natin yan. At inuulit po natin na panawagan po natin sa mga gustong tumakbo, mas maganda po mag-focus po kayo sa inyong plataforma di barangay at iwasan po ninyo na iwasan nyo po ng mga maniwala sa mga sabi nga po doon po sa usapin ng Marites. Opo, so paninira dito, paninira doon na wala naman pong basihan. Pangatlo po siguro nakikiusap tayo. Siyempre, panawagan na rin po ng Philippine National Police, ng Commission of Election, ng lokal na pamahalaan, na sana po ay iwasan nyo pong manakit ng tao. Lalong-lalo na po ang kapwa nyo kandidato, sisiraan pagkatapos
pagbabantaan o kaya sabihin po natin na sasaktan, ay sana wag na po ninyong gawin po yan dahil hindi po magandang practice po yan sa usapin ng politika. So hindi po magandang, inuulit po natin, hindi magandang gawain yan. Kapag kayo po ay nanakit ng tao, siyempre ang balik po niyan ay higit na mas masakit. Di ba? Yun naman talaga gusto nyo po magserbisyo ng sa tao, kaya kung may abusado dyan, halimbawa, may abusadong supporters, may abusadong leader, may abusadong kandidato, huwag nyo na pong patulan. Ipaubaya nyo na po yan sa mga kinaukulan. Halimbawa, pulis, di ba? Halimbawa, DILG o yung pong ating mga person in authority kaysa sasabayan pa at hanggang sa hindi po nagkakaroon na magandang outcome at nagkakasakitan. So, panawagan po natin doon po sa mga butante na kapag mayroon pong abusadong tumatakbo na kagawad, tumatakbong kapitan, batid naman ninyo na may ugaling hindi po maganda, wag nyo na pong iboto. Sa akin lang wag nyo na pong iboto, di ba? Hindi po kasi maganda kung ang isang kandidato ay mananakit, hindi po talaga maganda po yan. So, bawas pogi yun, bawas pogi, lalong-lalo na kung sila po ay kumakandidato pa lamang at sila po ay gano'n na po ang kanilang pag-uugali, ay hindi po talaga makakatulong po yan. Opo, alalahanin po natin na ang barangay election ay isa sa mas challenging na laban dahil yun po talaga ay nasa komunidad. Yung po mga naglalaban-laban, magkakilala, magkakumpare o ano pa man yan, basta ang importante, gawin nyo na lang gawin nyo pong masaya ang inyong pangangampanya, gawin nyo pong masaya ang inyong pagtakbo bilang kagawad o bilang kapitan para mas maramdaman ng tao naman na kayo nga po ay nararapat at karapat-dapat na maging lingkod bayan. Opo, pwede po ba yan? Pwede po ba yun na gano'n na lang po ang gawin ng mga kandidato? So, dito po sa Parañaque, maganda dahil nagkikita-kita, halimbawa, nung nag-file ng Certificate of Candidacy, kanya-kanya silang sinusuportahan, pero po yung respeto mula po doon sa followers, leaders, candidate, ay nandoon po ang respeto. Nagkaroon ng magandang usapan, nagkakakwentuhan, nagkakakulitan. So, yung po ay magandang practice. Basta wala talaga dapat samaan ng loob. Di ba? Yung po ang maganda doon di ba? Hindi po masama na bagamat tayo parehas kandidato, kung tayo po ay magkaibigan pa rin po tayo. Kung tayo po ay di ba? Magkumpare pa rin tayo pagkatapos ng eleksyon. Kapag ako ang manalo, di lumapit ka sa akin. Ngayon, kapag ako naman natalo, di lumapit ka naman sa akin kung kailangan mo ng tulong. Ganun lang. Sport. Di ba? Ibig sabihin, sport lang ang laban. Wag niyong gawing pikunan ang laban kasi baka madagdagan pa itong gusto sana natin basahin na balita na dalawang kakandidato nalagas. So, ayaw po natin mangyari yan. Ayan, so malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:24 ng gabi. Okay, so babati na po tayo dyan po sa ating mga kaibigan, dyan po sa lugar ng Camarines Sur, dyan po sa partido area. Inuulit po natin, kasi teritoryo natin to. Ito pong Naga, Pili, Ocampo, Tigaon, Gua, San Jose, Lagunoy, Gatchitourena, dyan po sa lugar ng Presentasyon, maging dyan po sa lugar ng Karamuan, Maray na Banggi po sa Indugabos. At siyempre doon po sa lugar ng Rinconada sa
tawag dito sa tinatawag na SEC 5th District, ano? Opo, regards po natin ang ating mga may kamag-anak po tayo diyan sa lugar ng Nabwa, yung pong pamilya Cadiz diyan po sa bisita. Regards ko po kayo. Ganun din po siyempre ang ating mga kasama diyan po sa lugar ng San Miguel Tigaon, Camarines Sur na tila sa kasalukuyan ay tila laban na talaga. Laban din. Siyempre, regards din po natin yung ating mga kabarangay dyan at kamag-anakan dyan po sa lugar ng San Miguel Tigaon, Camarines Sur. Opo, ang kasalukuyang kapitan po dyan ay si Mr. Punong Barangay Oscar Cielo. Opo, siya po ang punong barangay dyan po sa San Miguel at batid po natin na tila ito pong ating kamag-anak naman na si Tomas Prayolo ay tila muling babalik bilang punong barangay dyan po sa San Miguel Tigaon, Camarines Sur at hindi ko po alam kung yung pong dating tumatakbo ay sila po ay magpapalaot pa rin sa usapin ng politika. Opo, so inuulit po natin. Opo, so yung pong mga nang-aaway na kandidato, yung pong nang-aaway, wag nyo na pong iboto, inuulit po natin. Basta nang-aaway, basta sila ay gumawa ng karahasan, wag nyo na pong iboto. Okay, so ganun din po, siyempre, regards din po natin ang ating mga kasamahan sa Parañaque Net Radio Worldwide, mula po sa Unit 1 hanggang Unit 12, siyempre, ito pong Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, ganun din po itong Unit 5, Unit 6, Unit 7, maging ito pong Unit 12 sa panguna po ng direkta, diyan po sa North Fairview, and of course, diyan po sa lugar ng Camanaba area, ito pong Caloocan, Malabon na Botas, maging sa siyudad ng Valenzuela. At ganun din po, siyempre, dito po sa lungsod ng Parañaque, inuulit po natin, regards po natin yung ating mga men in uniform dito po sa City of Parañaque, diyan po mula po sa diyan po sa Substation 1 hanggang sa Substation 8, ganun din po sa Community per section sa panguna po ni Police Major Esther Arandia, maging itong pong Chief of Police na ito pong si Police Colonel Renan Garduki naman. At siyempre, sasama na rin po natin yung pong ating mga barangay official mula sa 16 na barangay dito po sa Baclaran. Siyempre, regards po natin, Donggalo, Tambo, maging dito po sa barangay Vitales kay Kapitan Alexander Alvarez, maging dito po sa barangay Santo Niño, regards po natin ang buting kapitan na ito pong si Cap Janet Co, and of course, dito po sa lugar ng San Dionisio, sa panguna po ni Mayor Cap Pablo Olivares, maging si Kagawad Ma'am Shanin Olivares. At ganoon din po, siyempre, dito po sa lugar ng San Isidro, sa panguna po ng walang kalaban-laban na wala pong lumabang bilang punong barangay, na ito pong si punong barangay Noel Haplos. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, ganoon din po sa dito po sa City Government of Parañaque, siyempre, regards din po natin ang buting Mayor Eric Olivares, ito pong si Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Bellapuerte, and of course, ang ating mga konsyalis mula po sa Distrito 1 at 2, regards ko po kayo, at ganoon din po ito mga department head sa panguna po ng The City Administrator Office, na ito pong si Attorney Volter de la Cruz, and of course ito pong sa City Tourism Office, maging sa Public Information Office, no other than ito pong si Sir Melquadis Alipuon. Siyempre, kasama po ang ating mga, yung sabi nga po, kasama po natin sa Public Information Office, regards ko po kayo, lalong-lalo na po yung media team of Public Information. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:29 ng gabi, at tayo po ay magpapaalam na ngayong gabi, at bukas muli po tayong babalik sa ganap na alas 8 ng gabi sa ilalim po ng programang Manibela ng Masa on the Go. So doon po sa ating mga kaibigan, Mr. Chairman, happy birthday. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye.